dismayado. Ganito po na isalarawan na ito po si Attorney Castro, si First Lady Liza Marcos, dahil nga po sa kinahantungan na ito pong proyektong gusali na dapat po sana etapos na kahapon po yan, araw po ng Webes, September 4. Ayon po kay Castro, hindi na kumpleto ng Great Pacific Builders at General Contractor Incorporated ito pong Philippine Film Heritage Building sa Intramuros sa napagkasunduang petsa na kung saan ito pong mga natura pong kontratista ay pagmamay-ari umano ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na nadidiin po ngayon sa kontrobersiya na ito pong mga maanomalya na mga flood control project dito sa atin pong bansa. Dito po sa atin pong mga otoridad, hindi lamang po kayo, ito pong talagang dismayado. Kami nga din bilang mga ordinaryo, diba? At mga residente lamang sa kung saan man po lugar, talagang di din po natin mapigilan, no? Yung emosyon, yung galit din po natin, diba? Yung tipong yung ilan napapamura na lamang din po talaga kasi sa gitna man po ng kahirapan na nararanasan po natin, malaking tanong, how come na nagagawa pa rin po nilang mangamkam, diba? Nasaan yung konsensya neto po mga taong ito? Narito pakinggan at panoorin po ninyo ang bahagi po ng pahayag ni Attorney Claire Castro. Kita niyo po yung downspot kanina, hindi siya normal. Dahil pag tulo ng tubig ulan, diretso sa kalsada, lahat ng taong dadaan, pwedeng mabasa. So, hindi lang po yan. Marami pa po. Makikita niyo po, may mga water leaks na po, mamaya pag nakita niyo po yan. So, yun po. At hindi pa po ito talaga natatapos. Makikita niyo po lahat mamaya kung bakit nakakadismaya, bakit mismong gobyerno pa talaga, ito pang mismong proyekto na to, ang parang niloko pa ng mga diskaya. Kasi kung mapapakita talaga natin, ito makikita naman natin kung bakit nagkaganito, kung wala silang valid reason, kung bakit hindi nila ito na-turn over ng tama at naaayos sa kontrata, pwede sila makasuhan unang-una, civil liability, meron to. Diba? Kung meron makikitang panloloko, hindi maikakaila na pwede sila makasuhan ng estafa. Lumalabas po dito yung revised contract amount is 107,983,128.81. So, gusto ko lang mapasabi sa inyo, ang kontratang ito, yung contractor dito, hindi lang pang baha, pang building pa. Lumalabas dito, hindi lang mukhang flood control projects ang naaapektuhan. Maraming infrastructure, mga buildings, mga programa ng gobyerno ang mukhang maaapektuhan dito. Kaya tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga ng Pangulo dito. Nung kinausap niya kami dito, talagang siya mismo ay talagang dismayado. Kasi ang First Lady kasi, pag gusto niya ng trabaho, dapat maayos. Dahil hindi naman ito tinitipid, tama naman yung sa bidding. So, dapat ayusin ang trabaho. Kapag nakipagkontrata ka, huwag ka nang kukuha ng maraming kontrata kung di mo naman kayang tapusin. Katulad nito, ngayon lang na-discover. Actually, binibisita kasi ito ni First Lady. Kaya yun nalaman niya na itong Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated, mga diskaya talaga. Mas lalo siya na-dismaya. Kaya kailangan talaga natin tignan lahat-lahat kung ano mga naging proyekto sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. And at the same time, tingin ko, hindi lang ito. Kahit yung mga nakaraang panahon. Kita niyo po yung downspot kanina, hindi siya normal. Kabombo, ito po naging bahagi po ng pahayag ni Attorney Claire Castro, ang atin po Palace Press Officer patungkol sa nabanggit na usapin.